inakyat niyo sa bundok, tapos iniwan niyo. Tapos ngayon kayo pang nag sumigaw ng hustesya! Galit at pagkamuhi ang nararamdaman ngayon ni Aling Merlinda Doydora sa Kabataan Party List matapos na mapag-alaman niyang nasawi ang kanyang anak na si Jerlyn Doydora sa isang enkwentro sa pagitan ng militar sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro nitong Enero 1 taong kasalukuyan. Si Aling Merlinda ay isang OFW at napilitang umuwi dito sa bansa upang makita sa huling sandali ang kanyang anak. Anya, wala silang alam na sumali si Jerlyn sa Kabataan Party List at hindi niya inakala na sa kanyang pag-uwi ay isa ng bangkay ang kanyang pinakamamahal na anak. Matatandang ilang beses nang isiniwalat ng mga dating kasapi ng rebeldeng NPA na ang Kabataang Party List ay isang legal front ng CPP, NPA, NDF kung saan nagre-recruit ang mga ito ng kabataan na mamundok at mamuhay bilang mga NPA. Samantala, hindi rin napigilan ni Gina Madis, ina ni Stephanie Joy Borinaga, ang maiyak nang malaman na kasali sa engkwentro ang kanyang anak. Nagpaalam lang ang anak na pupunta sa Maynila ngunit napunta sa Mindoro dahil na-recruit ng anak bayan. Kung matatandaan, sinalubong ng tropa ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army ang taong 2026 ng isang engkwentro laban sa rebeldeng grupong New People's Army o NPA sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro na nagresulta sa pagkasugat ng ilang sundalo at ikinasawi ni Jerlyn. Para kay Luisa Espina ng Hands of Our Children Movement, katulad niya na na-recruit din ang anak, pare-pareho ang ginagawang pattern ng mga makakaliwang grupo kung paano nila nire-recruit ang mga inosenteng kabataan. Binigyang diin pa ni Espina na ang pagkawala at pagkasawi ng ilang mga kabataan ay bunga ng terror grooming na ginagawa ng Makabayan Bloc na nasa Kongreso. Samantala, desidido naman ang kampo ni Aling Merlinda na sampahan ng kaso ang Kabataan Party List. Kabataan Party List, hindi namin alam to. Wala kaming kaalam-alam dito. Umalis po yan. Hindi po namin alam yan. Noong 24, ang tanghali, nag-usap pa kami na magkikita silang dalawa ni kuya niya sa 25. Pumunta yun sa tita niya noong 24 ng gabi. Ayan din yung huli nilang pagkikita. Na wala naman siyang sinabi na may pupuntahan siya. Kaya ang alam lang namin, pumunta lang siya sa dorm niya. Kaya hanggang inabot na po ng 25, 26 hanggang January 1, wala po kaming balita. Nung January 1 po, may nagbalita po na yung ATM nga po daw ng anak ko nakita. Tapos yun, may tumatawag na po sa kapatid niya, sa kuya niya. Pero nung ano po, ayaw ko rin po maniwala nung sinabi yun sa akin na nakita na parang naisip lang namin na baka na-hold up o nakuha yung bag, kaya yun nakita yung ATM niya. Pero sa mangyayari po sa kanya to, hindi po talaga namin yan lahat inaasahan. Nung hinahanap ko po yung pinahanap ko sa kuya niya na puntahan mo doon sa boarding house sa dorm niya, baka ako natutulog lang na talagang pinuntahan po ng kuya niya, hinanap, nagtanong-tanong na po kami sa kaibigan niya, talagang wala po. Hanggang pinaparing po namin yung phone niya, nagre-ring po, tapos pinapatay. Yan po yung namin na, hindi po rin po kami nag-i-expect na may mga ganun po. Tapos nung January 1, nung gabi, parang nararamdaman na po namin na siya nga po yung isa po siya doon na isa po siya doon na isa po yung patay doon. Hanggang ngayon po, hindi kami magpapaniwala. Pag kinabukasan po, dali-dali po ako umuwi. Kasi isa po akong OFW. Napakasakit po sa isang magulang
na isang OFW na ina-expect mo tuwing uuwi ka, masaya ka kasi yun lang yung time na mayayakap mo yung anak mo. Ayan po sa amin ang pinakamasaya, pero itong pag-uwi ko po, hindi ko po ito inaasahan ng ganun. Hanggang po pumunta na po kami doon sa bangka niya na kinonfirm ng kuya niya na siya nga. Hindi po namin inaasahan na mangyayari sa kanya to kasi siya yung batang napakabait po. Bibing-bibi po namin siya mula sa mga tita niya, sa mga tito niya, sa mga pinsan niya. Kaya, yung nangyari po sa kanya to, hindi po nila lahat matanggap yan. Sa mga nakakakilala po sa anak ko, sa simbahan, hanggang ngayon nasasaktan po sila sa mga panggagamit nitong mga Kabataan Party List. Please po, nakikiusap po kami, tigilan niyo na po ang paggagamit niyo sa anak ko. Yung mga picture niyo po na kumakalat, please po. Tigilan niyo na po. Buhay niyo na po. Buhay na po ng anak ko ang kinuha niyo, ninakaw niyo pati mga pangarap niya. Ano ba ang gusto niyo? Hindi namin pinalakihan ng ganun lang. Mula kinder hanggang high school, nag-aaral ng private yan. Atid sundo yan ng tita niya. Na mga pinsan niya kung paano namin ninalagaan yan. Tapos gaganunin niyo. Bakit inyo sa bundok na hindi nga namin pinapalakad yon ng malayo? Alam niyong may sugat ang paa niya. Ginanyan niyo. Inakyat niyo sa bundok, tapos iniwan niyo. Tapos ngayon kayo pang may ganang sumigaw ng hostesya. Kami yung kinibuhan niyo ng pangarap. Kami yung ninakawan niyo. Bakit po kayo ganon? Ano po, yung tita niya, dahil yan ang lagi niyang kasama, napakasakit po sa kanila yon. Pero po, lahat po namin yan, inalagaan namin yan. Baby namin yan, tapos gaganon ninyo lang. Ikaw yung leader ng kawalang iyan ng party list, Kabataan Party List na yan. Ikaw dapat ang managot niyan. Kasama mo pa sa picture. Langhiya ka. Pasensya na po. Ako nakakapagsalita po ako na hindi maganda pero napakasakit po. Sa amin, sa buong pamilya. Sa ginawa niyo kay Bebe, kay Jerlyn. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Luisa Espina ng Hands Off Our Children Movement, ay nakikiisa po sa mga dalamhati nitong mga magulang dahil pare-pareho po ang nangyari sa amin. Ang pattern po ng recruitment ay pare-pareho. Niligawan ng anak namin para isali sa organisasyon, galitin ang puso sa gobyerno, katulad na nangyari sa akin, ginalit ang puso, hanggang sa nagrally-rally,
Sila yung pinapauna sa mga rally, hanggang sa galit na ang puso, inakyat po. 16 years old na ni-recruit, 18 years old, inakyat sa kabundukan. Pare-pareho po na anibersaryo ng CPP na December 26. So, karamihan po sa mga anak namin na wala po ng December. So, ganyan din po ang aming anak. At ganun din po sa mga Hands of Our Children movement. Same pattern po. At isasali sa mga immersyon. Ang paalam kay Ma'am Gina, immersion. Kay Ma'am Merlinda is camping. So, pare-pareho, iba-iba lang ng tawag. Ngunit same pattern na idadalhin sila sa kabundukan. At pag nandoon na sila, matatrap na. Katulad ng anak ko, natrap na. Akala sabihin na mag-aaral lang o magtuturo sa lumad. Ngunit saan ba nadala yung anak ko? Guerrilla Front 55. Guerrilla Front 2. Guerrilla Front 18. So, ito yung mga NPA na nasa kabundukan. At halos 8 taon akong naghagilap. Ganito din ang nangyari sa akin, umiiyak, nangihina, hindi makapasok sa trabaho, iniisip yung mga anak. Ngunit yung anak pala namin ay na-recruit na sa kabundukan upang mag-armado. Ito na yung tinatawag na terror grooming. Yung utak nila ay tineterror grooming na ng mga samahan nito para yakapin ang armadong pakikibaka. At ang sakit nito, yung anak namin ayaw nang umuwi sa amin dahil naluto na ang utak niya sa pang-terror grooming ng mga organisasyon na to. Ano po ba yung mga organisasyon na sinalihan ng mga anak namin? Recording in progress. Anak Bayan, Kabataan Party List, Gabriela, at marami pa pong iba. Na ito ay nakaupo pa sa mga ating gobyerno. Kaya kinukundi na namin yung nangyari sa anak namin. Yung nandito po, larawan po kung paano natiterror grooming ang mga kabataan. Ang anak ko hanggang ngayon nasa kulungan. Hirap man dalawin dahil nasa agusan. Ang anak ni Ma'am, nasawi. Ang anak ni Ma'am, missing pa rin. At marami pa rin sa Hands of Our Children ang nawawala 10 taon, 9 taon, at maraming ina na nagkakaroon ng sakit ng depression. So ito yung mga biktima, kabataan, pamilya, na patuloy, paulit-ulit na lang na binibiktima. Paulit-ulit nandiyan sila. Paano nating tigilan to? Gusto na namin itong tigilan. Gusto naming mapasaya yung terror grooming bills na yan para ito'y protekta sa aming mga pamilya. Protekta din ito sa mga kabataan para wala nang nanay na iiyak sa harapan nyo at wala nang kabataan na masasawi, makukulong, at mawawala na walang proof of life. Kami sa Hands Off, patuloy na tumutulong sa mga pamilya para malaman kung nasaan ang kanilang mga anak, sino ang dapat nilang lapitan para makatulong. Kasi kung lalapitan sila ng nag-recruit sa kanilang mga samahan, patuloy pa rin gagamitin ang kanilang anak, patuloy pa rin dadalhin sa kabundukan para mahirapan. Sana po naliwanagan po kayo sa kung ano ang kinahinatnan ng mga kabataan kung marirecruit ng mga front organization na to ng CPP, NPA, NDF.